ibig sabihin mo? Parang keep quiet din. Pero ibig sabihin, tumigil ka na sa salita mo, narinig din ako. Isa pa. Isa naman maganda naman, positive naman. Keep going. Kasi parang gusto mo na guming up, tapos nakarinig ka sa isang hindi nakita. Sis, keep going. The journey is still on. Huwag ka muna tumigil. Just keep on going. Going. Tapos isa pa, na madalas natin marinig as pag perform tayo sa office, pagkatapos ng gawa tayo ng maganda sa office, sasabihin mo boss mo, keep up the good work. Sabihin sa'yo sa klase mo na teacher mo, keep up the good work. Ikaw yung top 1. Pag narinig natin yung keep up the good work, ang sarap pakinggan. Tapos may kasama pang award yan, may kasama pang recognition. Tapos ako naman ang isa din ang gusto ko word dito sa keep, yung pongkis. Alam din ni Pastor Ed, dahil nasabi na niya sa preaching niya, keep it short and simple. May mga ganun po. So, ito po nga, keep na to, ang ibig sabihin talaga niyan, is binasa na natin dito, is according to the Merriam Dictionary, let us, ito yung nakalagay dito na mga meaning ng keep, is, let me share with you this one. Okay? So isang ibig sabihin ng keep is to have a control over. Dapat may control ka sa bagay na yun. And also, ang sabi ng ibig sabihin ng keep is you are the one who is going to give or grant the thing. Allowing something, granting something, or letting something in. Or keeping something out is like protecting something when you say the word keep. Piniklip siya. Okay, so after that, let's move on. Narinig niyo na po ba yung passage na to na palagi namin narinig? Follow your heart. Sabi nila, di ba? Pero ako naman, narinig ko sa follow your heart, but bring your brain with you. Kasi marami na napakahamak sa follow your heart. Lalo na sa teenager. Kasi ang teenager yung pinakamagpuso eh. Ang dami na follow your heart kahit sa mga kasisulat sa mga estudyante ko sa eskwelahan. Grabe ang high school pa lang sinunod yung puso nila. Hindi po na ituloy yung high school. Dahil
feel ko ito yung nararamdaman ko Saka na tumitibok yung heart ko, siya yung mahal ko. Ayaw naman sa kanya ng parents ko. Pero ayaw naman ako ng parents niya. Bakit gano'n? Kaya mo susundin ang puso mo. Ang nakalagay ko dito, you can follow your heart if it is totally surrendered to God. Kung ang puso mo ay nakasurrender kay Lord, then you can follow your heart. Kasi si Lord na ang mag-aaral sa puso mo. Okay, let's move on to the next page. Parang New International Version. Okay, let's move on to another, I think. Ayang guard na yan, a wise person realizes that temptation is real and take appropriate precaution. So, guard, di ba binabantayan natin yung bahay natin para tayo makaman? Binabantayan natin yung ating mga maaaring ari-arian para hindi ito makuha ng hindi na namin sa kanila. So, if you are guarding also your life, yung mga temptation ay hindi natin mahayaan na tayo ay madala ng temptation. Magkakaroon na tayo agad ng caution. Ito na. So, hindi ko ito mahayaan na pumasok sa aking puso. And let's move on to the next one. Okay, so ito na yung talagang topic natin. So, why is it important to keep our heart in our heart? So, let's go to the first point. So, our first point, for from it flow the springs of life. Keep your heart without vigilance, for from it flow the springs of life. So, what does it mean, springs of life? Source of life. So, you are alive today. Hindi ko nakikita ang puso nyo ngayon, pero naniniwala mo ako na lahat po kayo ngayon, meron puso. Kasi, buhay kayo nandito kayo sa harap ko ngayon. Kung wala kayong heart, wala kayong ngayon dito, baka nandun na kayo sa hindi kayo nag-exist, or baka nandun na kayo sa ilalim na lupa. You are alive. So, ang newborn baby, kapag isipin lang yan, ang yung heartbeat niya, wala. Hindi na siya mabubuhay. So, the baby is dead. And also, without the heart, hindi ka talaga mabubuhay dahil bahagi talaga yan ng ating katawan. At saka di ba kapag nandun pa sa... Kasi 2 beses kung naranasan sa father ko Yung heart ang pinakahuling tinitingnan. Yung monitor ng heart pag nag-flatline, wala na. Ilan na? Patay na. So, 2 beses ko yan. Kasi 2 beses ako naka-witness ng ganun dahil sa mami ko at saka kay Charlie. Na mismo, nakita ko na nag-flatline. And sobra pala, kung pinapanood ko yung sa pelikula, pag nakaganon, hindi ko masyado ma-feel. Parang, ganun pala. Pero yung mismo ako na yung nakakita na tumutuloy yun, kung pwede mo lang galawin yung machine na papalitin ka para pero hindi po dahil hindi naman ako ang nagdidesisyon. Hindi naman tao ang nagdidesisyon kung hanggang anong oras at hanggang kailan mabubuhay ang isang tao. So, huling-huli po yung sa heart pag nag-stop beating na yung heart at nag-shut time na, wala na yung tao. Dead na. So, that is the source of life. Ang puso natin. And the next one, heart is like a stream that continually flows out to influence people around you that you come in contact with. So, dahil po sa puso na ito, dahil ito nga ay, ito ang magiging source of life, lahat ng nakakasalumuhan natin, bituin po na po ang ating life na ginagamit natin sa pakikisalumuhan. So, dito yung nakikita ng tao, kung tayo ay kanilang magiging example, kung magiging katulad nila tayo, dahil ito yung nakaka-influence ang buhay natin, that is out of what our heart is. Kung ano puso meron tayo, ay ang influensya niya maibibigay natin sa kapwa natin. So, halimbawa nga, ang mga kaibigan mo, ang mga kasama mo, is katulad mo na rin, dahil na-influensyahan sila kung anong klaseng puso meron ka. O kung hindi ka pa Christian, ikaw naman ang na-influensyahan. Kaya nga, sabi ko,
meron time na meron kang achievement sa buhay mo, hindi kunyari, tatawanin na natin na ikaw ay nakakuha ng mga aspect sa school, excited ka, nagkwento sa friend mo. Tapos ito mga friend mo, hindi ka pinapansin. Ganun ba? O sige. Tapos minsan, bahala ka sa buhay mo. Yung ang saya-saya mo eh. Tapos ito naman kausap mo, ang reply sa iyo, parang, ay, gusto mo lang pakialam. Parang sinasabi mo, ba't ganun? Ba't ganun kung ano? Itong nanay ko, nagtapuan ako, hindi ako pinapansin. O ba't ganun itong ano, itong girlfriend ko? Pinento mo sa kanya, nung nakapasa ko sa board, ba't hindi ako pinapansin? Bakit parang ganito? O ba't ang ganito itong sister na to? Ang ganito ng bati ko, ang sagot sa akin eh. Parang ano, napakatambay na tinignan lang ako, tapos eh, hindi ako pinansin, huwag kang magulo dyan, may ginagawa. Pero alam niyo, kapag kapag gano'n, siguro mas mapalad kayo. Mas mapalad kayo kapag kayo yung bumabati niyo masaya. Tapos kapag yung pinati niyo po, o kapag yung sinabihan niyo ng magagandang salita, nag-action ko negatively. Kasi maaaring yung heart content nila may anxiety. Baka meron po silang pinagdadaanan na hindi nyo alam. What if yung tao yung pala nagagaling ang sa doktor, ang sabi ng doktor may terminal cancer ka. Na yung tao yung iniisip yun na hihibitor. O di natin alam yung tao yung may pinagdaanan kasi nasabot siya ng boss niya. O di kaya may pinagdaanan siya dahil yung pamilya niya pala ganito nangyari. Tatay niya pala ganito nangyari. So mas mapalad po tayo na tayo yung mas malakas, yung tayo yung nakakapagbigay ng greeting sa kanila. Dahil hindi natin nakikita kung ano yung pumupuno sa puso ng tao. So, dahil tayo yung Christian, tayo po yung mag-understand. At uunawa sa kanila, and what we can do is to pray for that person. But pinalangin mo yung tao, ngayon sa susunod mo siyang makita, hindi na ikaw ang unang babati sa kanya. Siya na yung babati sa'yo. Dahil sinulit ni Lord ang panalangin mo sa kanya. Kasi kapag gagawin yung tao na parang ang bigat na loob mo sa kanya, ipanalangin mo siya. Dahil maaaring hindi pinagdadaanan siya. At kapag ang tao doon, pinapanalangin mo, napapalapit doon yung tao niyo sa iyo. Kahit hindi mo alam, pero lagi mo siyang ipinag-pray, that person ay magiging malapit sa iyo. And one time, magtataka ka na lang, pero iba na ang balong niya. Naging bago na siya dahil sa influence na magandang puso mo. Yung dinaig na mabuting puso mo, yung puso niya, na hindi mabuti. Kaya kadaigin mo ng mabuti ang masama. Then let's move on to the next one. Okay. Number 2 point here. For it determines the course of your life. So, ibig sabihin ng course of your life, the direction of your life. Yung una, source of life. Yung pangalawa, direction of your life. So, when we say course of life, it is the action of moving in a path from point of life. Or direction. Hindi ko makakalimutan ang salitang direction. Dahil ito po ay quote and quote na sa akin. Itong direction na sinabi sa akin ni Charlie. Na last na narinig sa kanya, pa-direction tayo sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, ano ba? Kung natatakot ako pa-opera, huwag ka na pa-opera. Ano ba? Huwag na natin ituloy. Sabi niya, pa-direction tayo sa Panginoon. So kasi kung ang gusto ni Lord, kunin na siya, payag siya. Na kung gusto ni Lord, mabuhay pa siya, payag siya. Basta doon siya sa direction ni Lord. Hindi yung gusto ko eh. Eh sabi nga niya tayo before, number 2 lang kita eh. Ibig sabihin, nasusundin pa rin niya, hindi yung mga direction ko, mga pagmamando ko sa kanya. Pero susundin pa rin niya kung ano ang direction ng Panginoon sa kanya. So, this one, we're out of it. Isa din course of life. Ano ba mga course of life? Pag pinagdadaanan natin, nagiging direction. Yung kung mag-decide ka, marami kang pag-decisionan. Ano bang course ang kukunin mo sa karelyo? Kasi ang hirap din naman talaga mag-decide ng course. Mag-decide kung kukunin mo course sa karelyo eh. Binigay niyo yung pinsan ko, nakalimang shift eh. Hanggang sa hindi na natapos eh. Dahil hindi niya alam kung ano talagang gusto niya. Sinubukan nag-engineering, nag-accounting, nag-architectural. Hindi magdamo niya wala lang natapos dahil na nahirapang mag-decide ano ba talaga yung course na gusto niya. So,
Pero there is this saying na, sinasabi ko na rin mo, I'd rather hear mas gusto ko bang mapakinggan yung katotohanan ng iyong, that hurt me with the truth, rather than comfort me with your lies. Na, minsan talagang, ang sarap pakinggan mga magagandang salita, pero yung ba yung totoo? Ang mas masarap po yung katotohanan, dahil yun po yung magbibigay sa atin ng tunay na kagalingan ng hindi. So, reality of life, ito yung issues of life, ano isang issue sa life? Loneliness. Ano ba naging lonely na? Naging sad na ba kayo? Siguro hindi kayo human kapag hindi kayo nalungkot. Alam ko, naranasan yung malungkot, takot po tayo But if you have never been lonely, you will not realize what it means to be happy. Kasi po, sa totoo lang, lahat dito tayo nakaranas na nawawala ng paan natin sa buhay. Siyempre, lonely po tayo doon. Yung iiyak ka talaga. Kasi siguro naman, di kasalanan ng umiyak, kaya siya naiinuha. Kasi after mo naman ilabas yun, ang after mo umiyak, nagkakaroon ka rin ng comfortability sa sarili ko after mo umiyak. So, isang issue to, yung loneliness. There are people that they are smiling in the outside, but they are crying in the inside. Kala mo, saya-saya niya. Pero yung pala, pag mag-isa na siya, ang lungkot niya. Pero pinipilit niya maging masaya sa harap mo dahil ayaw niya na mahirapan ka o ayaw niya na maburden ka po sa kanya. So what else? What ano mga issues ng buhay? You maintaining a healthy relationship or being at peace with everyone in the family. Alam po ninyo kasi hindi talaga maiwasan. Lagi po yun, minsan sa loob ng ating pamilya, meron po hindi nagkakaunawaan. Bakit may mga magkakapatid, sila enemies? Bakit meron mga kasama sa pamilya, kahit na mga relatives na hindi nag-iinikan? Ilang taon na. At sa family namin, may ganoon po. Hindi mo nag-iinikan talaga hanggang sa mawala na yung isa. So, isa din po itong issue ng life na mismo kapatid is nag-iinig kung kaaway. Pero isang hinihiling natin out of our heart kung maging at peace tayo sa lahat ng member ng pamilya namin. Ang kaluhuban nito pag hindi ka at peace sa lahat ng di ba? So, isa yun sa mga issue ng life na dapat natin na dumadaan sa buhay natin. Yung healthy relationship with our family. Ako na hindi ako ang namin kapatid ko na hindi maayos sa relasyon namin dahil mas dominant siya. Ako naman kasi yung type na medyo inferior. Kaya kahit ako yung mas maganda siya yung lumalabas na parang mas maganda, parang siya. Kasi siyempre marami siya na achievement, ang kanyang status ng buhay, yung mas mataas sa akin. Pero alam po ninyo, nakausap ko siya ng isang araw. Nagtaka lang ako na bigla na sinabi, at least nandito lang ako. Mahal na mahal sa natin. Parang hindi ko ma-expect na sasabihin niya sa akin dahil hindi naman kami close. Pero inaayos kasi nila yung relationship ko sa kapatid ko. Kahit pinag-pepre ko din siya palagi. Kahit maraming beses na nag-aaway kami, na siya lang yung nagsasalita ng masama sa akin. Nag-aaway kami, natalibig lang ako. Dahil syempre, marami din siyang gusto na gawin ko. At kung nasa siya kayo, gusto niya siguro na maabot ko rin yun, magkaiba kami. Like yung pinapasok ko.
kausap. Hindi, napamura ka, narinig ng PUA mo. Wala ka. Tanggal ka. May tatlong pagkakataon mo po yun. Hindi naman po agad-agad. So, saan pa PUA? Hindi naman PUA. Siguro sa hospital. Maraming pasyente. Tapos yung mga pasyente pa matataray. Sila na itong mga may kailangan. Sila pa itong galit at ang mamagalit. Kasi, di ba, naranasan natin, pumipila din talaga ako sa mga ganyan. Let's say, sa decision, pumipila din ako sa PGH, dahil na, nagpapacheck up din ako for health concerns. Tapos, may mga iba talaga matataray. Eh, siyempre, yung mga, napapagod na rin yung mga nurses. Napapagod na rin sila kaya minsan, kung umiinit na din ang ulo nila. Kasi nga, yung issue yung napakadami kasi ng, fast pace kasi talaga eh. Tapos, kahit ako sa fast food, kasi isa ko na nagtatrabaho sa fast food, namin niya, mama, napakaraming pumapasok na customer. Kaya pag uwi sa bahay, medyo isa na hindi. Kung ganyan talaga, pag walang mga customer niya, pag wala kayong trabaho, pag walang mga orders niya, wala kayong trabaho, stressful talaga sa work dahil minamadali ka, urgency. Pero hindi lang urgent, dapat tama ang ginagawa. Pagka binilisan mo, nagkamaling-maling ka na kung memo na naman yan. O, stressful. Ano ba yung stressful? Yung bereavement, traumatic events. I guess you know that, yung death of a loved one. Ano pang issue sa life? Mental health and physical illness. Sa kalusugan. Tapos yung isa pa, life changes. Yung dati sa ng buhay mo eh. Single. Ano ba yan? Parang pabanding-banding ka lang. Ang iniintindi mo lang yung sarili mo, ang gusto mo. Eh, bigla kang naging tatay, naging daddy. Nako, grabe. Hindi, ganito pala yun. Di ka na makabili ng damit para sa'yo dahil ibibili mo ng damit mo, ibibigay mo na lang pabili ng gatas. Parang, bigla kang nagulat dahil ka nagbago yung buhay mo. Kasi hindi mo makakagawin yung mangyayari. Nakakala mo iba, ang sarap mo na mag-asawa. Mag-asawa ka na, iba na ang stage ng buhay mo. Pero naganda na sila, hindi na pala pagkalaga ng baby. Tapos nakadaw, hindi ka pala gasal kasi full lang yun. Pero sobra pala nakakapagod pagkalaga ng baby. No, diba? At tumatawa si Cindy doon. Parang alam mo na niya ngayon na ganun pala talaga yung buhay. So, yung life changes, lalo na pag hindi tayo handa. So, ano talaga dapat namin gawin? Let's go to the next part of this. Okay, so, ang nabasa ko na yan, so the next part of it. Alright. So, ito ang challenge. Are you guarding your heart against evil or against temptation? So, question ko, so paano na yun? Bakit pagsundin ng puso? So, ano na susundin ko? Isip ko na. So, hindi ko. Kasi nakalagay ko dito sa Psalm 51:10, creating me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So, kapag ang puso mo ay nabago na ng Panginoon, pwede mo na sundin yan. Kasi alam ko, magiging takbo na ng puso mo, tama na eh. Tama na yung naging design ng heart mo. And this one, na ito ay sinasabi ni Ezekiel, ito Ezekiel 36:26-27, sinasabi niya ito sa mga tao sa Israel. Pero pwede din yan sabihin ko sa atin ngayon, kasi nabi ni Lord, I will give you a new heart and a new spirit. Bibigyan mo kayo ng bagong puso at bagong espiritu upang sa ngayon ay magawa niyong sundin ang aking kalooban o ang aking mga panukala. So yun lang pala, hindi pala tayo mahihirapan dahil nandito tayo sa church, we can ask the Lord, Lord, renew my heart. Ayusin ko yung puso ko. Sige, huwag na natin gamitin yung pakialaman. Kasi sabi ni Pastor Eddie, huwag daw gamitin yung pakialaman. Medyo narinig ko din yan sa isang preacher sa Facebook, yung pakialaman ng puso mo. Pero parang isip ko, pag sinabi ko lang ng pakialaman mo, parang sinasabi ko, Lord, may pakialaman ko talaga sa akin. Yan sige, pakala ka sa akin. Fix my heart, Lord. Ayusin mo puso ko. I-renew mo heart ko. Kaya kapag kabigla ka na nagiging emotional, pawag mo yung puso mo sa mo, Lord, fix my heart, Lord. Slow me down, O Lord, para hindi po ako magkamali. Para hindi po ako makapagmura, para hindi po ako magmagalit, para masabi ko po yung tama na. Para po maging maayos ang mga lalabas sa ating mga bibig po. So, ang Panginoon ang makagagawa niyan, pwede na natin sundin ang puso natin kapag binigay sa akin, Lord, ang bagong puso at kapag tinanggap mo ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo,
The source